negosyante natin parang nababagalan na daw sila. Nababagalan daw sila sa ano ng Pilipinas, ha? Tugon ng gobyerno sa korupsyon. Paano kung hindi mababagalan sa tugon ng gobyerno sa korupsyon? Sila yung korupsyon. Sila mismo yung nangurakot. Paano matutugunan yung korupsyon kung nagnakaw sila 2025 budget, 2023, 2024, 2025, tatlong budget na, pati itong 2026, sigurado na nakawin nila yan. Ninakaw nila lahat ng budget during their administration, tapos ang sinisisi nila kabilang administrasyon. Tanga talaga di ba? Mapapaganon ka talaga Sige, pakinggan natin tong balitang ito ng TV5. Yan ang sagot ng palasyo sa payag ng mga business at labor groups kaugnay sa nila'y mabagal na aksyon ng gobyerno kontra korupsyon. At live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Ano tong balita dyan sa may Malaysia na hindi daw talaga sinama sa picture si Bongbong dahil sa kanyang reputasyon sa pagnanakaw? Para may mga lumalabas na ganung balita sa Facebook, no? May mga nagsasabi, yung mga dati ding mga naka-attend na sa ganyan. At saka may nagsasabi daw na nung picturean daw, kaya wala siya. Hindi talaga daw siya sinama. Andun lang daw siya sa gilid. Symbolic yung picture na yun At saka meron pang mga kumakalat na video na talagang hindi siya pinapansin ni Donald Trump. Dinadaan-daanan siya. Parang talagang may ketong siya. Tapos siya hindi siya makatingin. Kang ina, nakakahiya. Sobrang nakakahiya etong etong presidente natin. Umaatin ka pa kasi sa ganyan. Alam mo na nga na sirang-sira na yung reputasyon mo sa buong mundo. Putang ina, mga pamilya kayo ng mga hayop, sindikato at mga magnanakaw. Umaatin-atin ka pa sa ganyan. Saan ka kumukuha ng tigas ng muka? Di umano Di nakikita niyo sa Facebook may mga video na kumakalat. Sana mali yun. Kasi sa totoo lang, nakakapanghina din ng loob. Kasi somehow, kahit ganyan yan si Bongbong, presidente pa rin natin yan As much as possible, ayaw natin na masira talaga tayo sa ibang lahi. Pero putang ina, panira kasi talaga Mga luko-luko kasi talaga wala talagang pakundangan ng mga yan. Alam na alam ng buong mundo talaga na itong mga Marcos na to, mga salot sa lipunan Bakit? Ang tatay, magnanakaw. Ang nanay, magnanakaw. Tapos ang anak, ganun din. Tax evader pa. Di umano. Tanginan yan. Anong sasabihin ng mga world leader? Maikipagkamay ka dyan, putang ina niyan. Baka mahawa ka sa sa sakit niyan. Kapatid, ano ba ang tugon ng palasyo sa open letter ng mga business at labor groups? May open letter ang business at labor group at sinasabi, Bongbong, putang ina, ayusin mo naman. 3 taong ka na. Mag-4 na taong ka na, wala ka pang nagagawa. Ang budget ng Pilipinas noong panahon ng mga naunang presidente pa sa kanya, hanggang 3 trilyon lang, 3.6, ganyan. Tinaasan nila, ginawa na nilang 6 point something trillion. So, dinagdagan ng 3 hanggang 4 na trilyon. Yung budget natin, na-expect natin, kung dinagdagan mo, ginawa mo 100% yung markup, yung itinaas mo sa budget, ina-expect natin na at least man lang, mayroon tayong bagong tulay, ospital, paaralan. Putangin na niyan, 22 classrooms ang natapos sa loob ng 1 taon, punyeta. Hindi ba? Tapos ganun kalaki ang budget mo, tapos ang kapal ng mukha nito ni Claire Castro na sasabihin na ang laki ng utang nung panahon ni Duterte. Gaga. Talagang malaki ang uutangin natin nung putangin na mo. Lahat ng bansa nun sa mundo. Namumroblema sa pandemya kung saan kukuha ng pangtustos sa mga tao Hayop ka kayo nga, nilakihan nyo yung budget, dating 3 trillion, ginawa nyong 6 point something trillion Tapos wala naman kayong nagagawa, putang ina, busog na busog kayong lahat. Tapos yung mga tao sa paligid nyo, mga gutom. Nagrarally. Pucha, walang ganyang kalaking rally nung panahon ni Duterte. Kung talagang masamang presidente si Duterte, di sana meron trillion march. Saan ka makakita ng the trillion march? Ibig sabihin, ang ninanakaw sa Pilipinas, hindi na milyon-milyon. Trillion-trillion. Si Napoles, pinakamalaki na nga yung 10 bilyon Nakaso niya ng plunder Ito, trillion. Ang ina niyan, tapos pinagtatanggol yung mga hayop kayo. Mga bobo. Alam mo, Jiggy, ang paliwanag dyan ni Palace Press Officer
Undersecretary Claire Castro. Mas maigi na nga na maipaliwanag sa kanila kung ano ba talagang nangyayari kesa kung saan-saan pa nila nakukuha yung mga impormasyon na baka ma-misinterpret lamang. Mula daw nung binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang katagang mahiya naman kayo sa kanyang SONA noong Hulyo, hanggang ngayon marami na rin naman daw mga developments sa inisyatibo laban sa korupsyon. Utangin na. Simula daw nung binanggit ni Bongbong Marcos. Yung mahiya naman kayo, putsang ina, madami na daw development. Ano? Tarantado. Wala pang nakakasuhan. Wala pang nakukulong. Panay ang call out natin kay Romualdez, kay Zaldico na hayop kayo hanggang ngayon. Si Zaldico baka putang ina kamukha na ni Tom Cruise yan. Sa dami ng perang ninakaw niyan, baka nakapagpaayos na ng mukha yan. Baka hindi na mukhang Pilipino yan. Baka putang ina bumili na ng bagong mukha yan. Nakakatakas na yung mga kawatan. Hayop kayo eh. Anong development? Development, sampahan ng kaso si Chis Escudero? Ang development, sampahan ng kaso si Bongo? Sampahan ng kaso si Villanueva? Trabahuhin si Marcoleta? Yun ba ang development na sinasabi ninyo? Yung development na palitan ang Senate President? Palitan ng Blue Ribbon Committee? Ganun ba yun? Anong development? Kutsa wala pa kayo napapanagot. Si President Marcos wala ngang mabanggit na pangalan. Si Lacson nga nagsabi 39 o 70 plus na na congressman daw. Ni isa walang pinangalanan eh. Wala pa nakakasuhan. Si Boying Rimulya nga mamamatay na lang. Hindi pa nasasampahan ng kaso si Zaldico dahil mayaman naman daw yan talaga noon pa eh. Ang ilan to mga to. Ang mga nakakulong, ang mga nasa ngayon kulungan diyan sa Senado. Sarap-sarap pa nga makulong sa Senado, aircon. Libre pagkain, maayos yung pagkain. Buti nga sana kung nakakulong sila sa piitan talaga eh. Oo, samantalang si Pastor Apollo Kibuloy, walang kwenta-kwenta yung kaso. Oh, nagkakasakit. Hindi ma-approve yung kanyang hospital arrest. 75 years old na yung tao. Laging tinatamaan yung kanyang baga dahil nga mahirap ang sitwasyon sa kulungan. Sinasabi naman ng mga doktor na dapat sa edad niya hindi na talaga siya dapat nakakulong sa ganyan. Hindi naman siya tatakbo sa kanyang responsibilidad. Kaya nga yan sumuko sa AFP, sa ISAP kasi handa siyang harapin yung kanyang mga kaso dito. Hindi nga ma-approve yung kanyang hospital arrest, hindi ba? Hindi man siya nagnakaw ng pera ng taong bayan. Naka-freeze lahat ng mga assets nila nang wala naman silang pera ng gobyerno na dinidispalko. Samantalang etong mga putang inan to, si Zaldico, si Romualdez, si Bongbong Marcos, tangina, ang dami na nilang chismis na magnanakaw sila pero hindi naman, yung mga kaperahan nila, hindi naman fini-freeze. Di ba? Yung mga properties nila, sa sobrang tagal na nito, nailipat na nila sa ibang mga tao yan. Kaya nga ang lalakas na ng loob maglabas ng salin ngayon eh. Kasi pag tiningnan mo yung net worth nila, bumaba talaga eh. Ganyan ang style eh. Ilalagay nila yan sa mga cronies nila. Lalagay nila yan sa mga shell account sa mga ibang bansa. Oo, bibili sila ng mga property para wala silang pera sa bangko. O, nakakapaghanda sila, nakakapagtago sila. Kaya nga nababagalan talaga ang mga Pilipino eh. Mantakin mo. Hanggang kailan tayo mag-aantay? 2.5 taon na lang na presidente si Bongbong. Wala nga nagawa yan ng 3.5 taon eh. Sa 2.5 taon pa kaya? Diyos mio! Ang nangaraw dito yung pag-freeze ng assets ng ilan sa sinasabing posibleng sangkot. Pinaliwanag din niya kung bakit hindi whole departure order agad yung pwedeng ipatupad laban sa mga posibleng sangkot dito sa korupsyon. At bakit? Bakit hindi whole departure order? Bakit may whole departure order kay Pastor Apollo? May whole departure order yung ibang mga may kaso na kalaban ninyo, naka-lookout o bulletin pa. Pero mayroon pa. Tinan ninyo si Pangulong Duterte nakakulong ngayon sa ICC. Nakakulong si Pangulong Duterte sa ICC sa ilang counts ng murder. Doon nga sa ICC, 43 lang eh.
yung murder na hindi pa siya ang gumawa. Hindi siya ang gumawa. Ang sinasabi lang nila is dahil sa kanya nangyari yung mga pagpatay na yun. Samantalang etong nangyari sa Hacienda Luisita, pinagpapatay yung mga magsasaka. Asan si Pinoy? Sabagay, nasa impyerno na. Pero nakasuhan ba nakasuhan ba si Pinoy ng human rights violation dahil diyan? Yung Kidapawan massacre, may nakasuhan ba doon ng human rights diyan sa paglabag sa human rights diyan sa ICC? Ibinigay natin si Pangulong Duterte, ang bilis-bilis. 24 oras lang. Ayaw niyong umabot ng 24 oras. Kailangan maipadala nyo na siya kagad sa ICC. Kahit na hindi dumaan sa proseso, nagawa ninyo na ipiit si Pangulong Duterte doon. Samantalang etong mga nagnakaw ng trilyon-trilyon sa Pilipinas, hanggang ngayon hindi nyo mapanagot. Asan ang hustisya? Si Pangulong Duterte walang ninakaw sa Pilipino. Ang mga namatay noong panahon ng inaayos niya ang bansang Pilipinas, which is sinabi naman niya yan nung kampanya pa lang. Sabi niya nung kampanya, di ba, papatayin ko lahat ng kriminal. Be careful what you wish for. Gusto niyo akong tumakbo sigurado kayo uubusin ko lahat ng mga sisira sa bayan ko. Tinupad naman niya yung kanyang pinangako noong eleksyon. Nakakulong siya ngayon. Samantalang etong nangako ng 20 pesos na kilo ng bigas, nangako ng 1 milyong pabahay, nangako ng daan-daan libong mga classrooms, putang ina, kita mo. Sarap ng mga buhay, pa-vlog-vlog, pa-biyahe-biyahe, yung mga anak, panay ang nood ng karera, tangina niyan, nilindol na yung mga taga Cebu at Davao po, tsaya, binentahan pa ng 20 pesos na bigas. Imagine ninyo. Hindi ba? Yaan ang dapat na ikinukulong. Ang tagal-tagal na, meron na nakulong? Wala. So dahil si Bongbong Marcos ang nagsalita na mahiya naman kayo, hindi na siya damay? Siya ang pumirma ng budget, kaya bang yabang niya? Na binasa niya lahat yung budget na yun, tiningnan niya yung ilang libong pahina, pinirmahan niya, binito niya pa nga yung iba, tapos biglang ngayon wala na siyang kasalanan. Utang